So, yun, okay. Hi guys. So, update na ulit tayo, no? So, kagabi, na-stop loss tayo kay BTC. So, ito yung technical analysis natin kahapon, di ba? So, ito, pumasok tayo dito na ng around 117. So, BTC, so ito yun. Stop loss tayo ng 25% dito. So, price, yun, pumasok tayo 117. So, maganda naman yung pasok natin. Kasi, kung titignan nyo, nagkaroon kasi ng rejection dito. Ito, nagkaroon ng rejection. Kaya, ang thinking natin talaga, possible bumaba. So, kasi, strong rejection siya sa per value gap eh. So, kayo, nagkaroon ng inverse per value gap dito. So, ito. Itong ano na to. Itong kanina. So, ngayon, currently market is 118,700. So, maganda rin naman yung pasok natin dito kanina. So, ito, na-stop loss tayo, di ba, kay BTC. Pero kanina, nag-check tayo nung magandang entry. So, kay ETH, so, apat yung napasukan natin. So, ano tayo dito? Masok tayo ng 4 to 30 yung trigger natin dito. Nag-trigger ng 4 to 29. So, nag-close tayo nung 4,185 kasi bumalik siya pataas. Tapos, si XRP, so yan, kay XRP, pumasok tayo ng 3.2, 437, so nag-close tayo ng 3.175.7, so 41%, so 42%. So, lev lang natin, mababa lang 20. So, kay Solana, nag-break even lang ako dito. So, pumasok kasi ako ng 178. So, bumaba naman yan. Nag-20% din yan. Pero, hindi ko in-SL. So, hindi ko in-adjust yung SL ko. Break even. Tapos, kay BTC. So, sabay-sabay yan. Kinlose ko kanina. Nung nakita nating medyo possible magkaroon ng retest or umangat. Bumalik pataas. So, yan. Nag-entry tayo ng 118,550. So, nag-trigger ng 118,549. So, nag-stop loss ako or nag-close ako ng 117,957.2. So, good trade pa rin. So, trade tayo kanina. So, ngayon, nagmo-monitor lang ako nung market. So, nag-check ako kung ano yung possible na magandang entry dito. So, kung mapapansin nyo, 4-hour time frame, yung ano natin, yung trend line natin dito is nabasag na, 'di ba? Sa 4-hour. So sa 1 day, ano pa rin 'yan? Still ano pa rin siya. Ongoing pa din. So possible kasi hindi pa tapos yung 1 day time 1 day candle. So pwede pa yung bumaba. So ngayon, ang titignan natin dito is yung kung ano yung magiging galaw ng market. Pero kung titignan natin based doon sa structure niya, so dito, nagkaroon ng break-up structure dito sa part na to. So, ayan. So, ngayon, kung ito i-reject niya yan, so possible kasi kunin niya yan, di ba? Ngayon, kung i-reject niya yan, possible, dumire-diretso pataas ulit yan. So, possible balikan yan is itong liquidity sa taas na 119. So, ito yung una. Tapos, ito yung pangalawa. So, possible 120. So, ito yung sinasabi natin nun na possible balikan ng market once na babasag yung FBG natin. So, kung makikita nyo, 4-hour time frame, nagkaroon tayo dito ng inverse per value gap. So, ito. Nagkaroon ng inverse eh. So, di ba kapag sinabi natin inverse, possible balikan niya yung yung previous per value gap. So, yun yung magiging support niya bago siya mag-bounce paakyat. So, ito, kung mapapansin nyo, nagkaroon na ng dito nagkaroon na ng rejection dito sa part na to. So, ngayon, kung titignan nyo yung candle, so, maganda yung momentum pataas. So, ito, kaka-start lang nitong candle na to. So, possible, dalawa yung mangyari dito. Either i-retest niya ulit tong per value gap na to or magdire-diretso na pataas ulit. So, pero kung titignan nyo sa 1-hour time frame, meron niyang break-up structure dito Kaya possible talaga bumalik pataas. So, possible magtuloy yung momentum niya. Pero
pwede rin kasing mag-retest ulit siya dito sa per value gap sa 117 bago bumalik ulit sa taas. So, scenario 1, magkaroon ng momentum dire-diretso pataas. So, scenario 2, possible magkaroon ng retest. Then, scenario 3, kung magkakaroon ng retest, magkaroon ng magandang momentum yung seller, so, possible, bumalik pababa. So, bumalik siya dito sa loob ng, ng trend line natin. So, possible, kung magkaroon ng ganung kalakas na momentum yung seller, so, possible, bumalik yan bababa. So, ang target niyan is itong support natin dito sa baba na 112. So, once na ma-reject once na ma-reject. Pero kung hindi, magkaroon na ng retest, so possible balik pataas. Pero ito, kung dire-diretso yung momentum niya pataas, so ito, nagkaroon ng break of structure dito. So, possible, kung ma-reject yan, ayun yung scenario 1 natin, dire-diretso yung momentum pataas. Pero kung hindi ma-reject, mag-close dyan, possible, mag-retest dito sa 117. So, yun lang. Ganun yung magiging galaw na antayin natin dito. Kung ano yung possible na mangyari kay BTC. So, that's for the BTC. Kay ETH, so, kung mapapansin nyo, ang ganda nung maganda rin yung ni ETH, yung structure niya. So, kung titignan nyo, so ito yung 1 day per value gap natin So, kung mapapansin nyo, dito hindi pa siya binabalikan sa 1 day time frame. Pero kung titignan natin sa mas lower time frame, so maganda yung structure niya. So, after dito, nagkaroon ng rejection dito sa 4 hour time frame. So, ito, nagkaroon ng rejection dito. Kaya, dumiretso ulit yung momentum. So, ngayon, dito sa 4 hour time frame, so nagkaroon ulit siya ng dito, ng tawag nito. Nagkaroon kasi ng per value gap dito So ito, yung per value gap natin. So itong yan, yung line natin na yan hanggang dito sa red. So ayan. So kung titignan nyo, nagkaroon ng rejection dito. Yan dito, ni-reject niya yan, tapos umangat, tapos nagkaroon ng retest. So, ngayon, currently, market is, yung mga buyers, so, pinipilit nilang iangat pa rin yung price. So, ngayon, kung magkakaroon ng same scenario for ETH, ay kay BTC, so, kung magkakaroon ng rejection, malakas na rejection to, yung dito, 4 hour per value gap natin. Ngayon, dito tayo mag-check sa 1 hour per value gap kung ano na yung mas nagiging fluctuate. So, kung ano yung mas nagiging structure nung market. So, kung titignan nyo, nagkaroon ng angat dito, tapos nagkaroon ng retest. Tapos, after ng retest, umangat ulit, tapos bumaba ulit. Tapos, nagkaroon ng angat ulit, tapos bumaba ulit. So, kung titignan natin, so, maganda yung structure niya or maganda yung rejection niya doon sa per value gap. So, scenario, so, possible, kung magkaroon ng momentum dire-diretso, so, possible, ganun ulit. Kung magkakaroon ng malakas na rejection dito or magkaroon ng momentum pa rin yung mga buyers dito, so, possible, dire-diretso pa rin pataas yan. Pero kung hindi naman, kung magkakaroon ng retest, tapos babasagin tong FBG, so possible, meron niyang kunin na, may kunin niya na, na support sa baba. So, either, diba, ito, kukunin natin kung mag-i-stop yan dyan, nasa 1 day time frame tayo, kung mag-i-stop yan dyan, so, kukunin natin yung valid na per value gap natin. So, from dito sa taas, papunta dito sa baba. So, ngayon, ang premium natin dyan is either itong per value gap na to. So, itong per value gap na to hanggang dito. So, ayan yung premium natin dyan. So, ayan yung possible, ito yung valid, kumbaga valid na per value gap. So, ito,
itong first plot natin na per 1 day per value gap, so 50-50 siya, no? So hindi siya, may konting pumasok dun sa premium, pero mas malaki yung pumasok dun sa hindi, parang kumbaga para sa akin invalid siya eh. So invalid per value gap pag dating sa ganyan. So ang mas strong na FBG is itong nasa baba. So ngayon, check natin kung ano yung magiging galaw ng market dito kay ETH. So weekend kasi, kaya ngayon ano lang, monitor lang ako, siguro bukas na ako mag entry. So ngayon monitor lang tayo kasi kanina pa siya ganyan naglalaro. So hanggang 442, tapos bumababa ng 4190. So naglalaro lang siya doon. So kung gusto mo mag-scalp, pwede naman, basta sigurado yung entry mo. So kay XRP naman, so XRP, kung mapapansin nyo, puro tayo 1 day, 4 hour per value gap, rejected pa din yung natin, per value gap natin dito. So rejected pa rin siya. So kaya pumasok tayo dito kanina. Ang ganda nung pasok natin dito kasi nakita natin na rejected yung FBG, kaya dire-diretso yung baba niya. So ngayon, scenario nyo dito, kung possible magkaroon ng retest dito sa per value gap na 3.3232, or magkakaroon ng dire-diretsong momentum pababa, or magkaroon ng momentum yung mga seller dito. So check natin kung ano yung magiging galaw dito kay XRP. So for me, ayun yung possible na mangyari, retest ulit sa per value gap, or dire-diretsong momentum. So ngayon, kung magkakaroon ng retest, malakas na momentum ng buyers, so possible basagin niya tong per value gap. So check natin kung ano yung magiging galaw nung market dito sa FB, sa sa tawag nito, XRP. So kasi kung magpa-plot din tayo dito ng per value gap, so valid pa rin yung per value gap natin dito kasi rejected pa rin siya. So let's see kung ano yung magiging galaw ng market. So kung ano yung kukunin muna nung ng XRP dito bago siya bumalik pataas. So pwede rin kasi itong break of structure dito, balikan niya to, tapos i-reject niya, and then bumalik pataas. So let's see kung ano yung magiging galaw dito ng market. So next natin si Solana. So Solana, so ito kay Solana ganun pa rin kung titignan nyo yung natin dito, yung market, so from previous support, ngayon resistance natin. So kung mapapansin nyo, rejected pa rin dito sa part na to, kaya naglalaro siya dito, naglalaro pa rin siya sa sa support or resistance natin. Previous support na ngayon resistance natin. So ngayon check natin kung anong gagawin niya dito, kung i-reject niya ba ulit to, kung i-reject niya tong resistance natin. So possible buwaba ulit yan. Kung hindi naman, kung babasagin niya yan, so possible kung magkaroon ng magandang momentum yung buyers, so possible umangat na yan. So possible umangat ulit siya. So let's see kung ano yung magiging galaw ni Solana. Pero ito yung inaantay ko inaantay ko lumipad to So sabi nila lilipad na daw kasi ito So si paring Pi. So kung mapapansin nyo, yung Pi sa 4-hour time frame, so meron tayong mga rejection dito. So ito. So rejection dito. Rejection dito. Rejection dito. And dito. So ito yung latest na rejection. So ngayon, kung titingnan nyo, maganda yung reject dito sa sa trend line kay Pi. So tabang nga si boss try to tambay spaghetti pababa na naman si si Pi. So kung mapapansin nyo, nagkaroon ng ng strong rejection dito
sa resistance natin. So, possible bumaba yan hanggang dito. So, possible bumaba hanggang 3.2. I think mga ganun, 3.2 or 3.1. So, ayan yung mga possible ibaba pa niyang pie. Pero huwag kayong mag-alala, lilipad din yan. So, di lang natin alam kung kailan na. Pero ako, basta lilipad yan. Antayin lang natin, lilipad yan. Di lang natin alam kung kailan. So, news naman tayo, no? So, antayin natin yung CPI. So, ito yung magpapagalaw nung possible na magpagalaw nung market So, kung yung mga price ngayon kay BTC, ETH, XRP, and Solana. So, kung magkano yan, magme-maintain hanggang paglabas ng CPI. So, kung ito magiging good news, so sinabi na natin to kahapon. So, kung ito magiging mababa dun sa previous tsaka sa forecasted, so, lipad to. Possible, lumipad, dire-diretso na yung market. Pero kung ito, hindi. Stay 2.7 or 2.8. So, possible magkaroon ng rate ng bad news for or bad news siya for bad effect siya for the market, no? So, ito yung inaabangan natin or antay natin kung ano yung magiging result. So, for the news, so ito, meron daw, ito, Watcher Guru. So, meron tayong weekly recap. So, ano ba yung mga naging news last week? So, last week, ito daw, President Trump, diba, sinign niya yung executive order opening the 12.5 US trillion dollars. So, ito yung retirement market to crypto investment. So, good news siya for the market. And then, ito pa, si SEC and Ripple XRP. So, yung legal battle nila, so, dismiss na. So, good news pa rin for the market. So, President Trump officially signed executive order to stop banking. So, ito, maganda rin to. Para dun sa, yan, yung against sa crypto, religion, and politics. Tapos, ito, yung Canada losses for 40,800 jobs last July. So, largest monthly decline since nung COVID pandemic. So, yun. Ano pa ba? So, SEC declares crypto liquid staking activity are not considered security. So, ETH, so ito. First time daw since nung 2021, no? Si ETH. So, umangat siya hanggang 4.3. So, ngayon, i-check natin, no? Lilipad yan once na maganda yung result nung CPI. So, sana, hope, maging maganda yung yung lipad nung ETH. So, sana, i-idol ni paring Pi si ETH para lumipad na. So, ano pa ba? Mga news ngayon. So, check tayo ng news. Kasi ngayon, weekend kasi. Kaya wala ganong news. So, ngayon, monitor lang ako dito sa market. So, let's see bukas, pag open ng market, kung ano yung magiging galaw. So, for sure, magme-maintain lang to dito. So, from 118 to 119 or babalik yan from 117. So, ganun din si ETH. For ETH, baka magme-maintain lang yan 4.2 hanggang 4.190 or basta 4.1, mga ganun. So, kapag na-maintain niya yan, so, possible, maganda yung maging pasok maganda yung maging pasok na ng market tomorrow. Pero kung yan, titignan nyo, ang ganda ng structure, So, ang ganda ng rejection dito. 1 day, 4-hour time frame. So, ang ganda ng rejection dito. So, check natin kung ano yung magandang entry dito. Pero, yun. Monitor mo lang muna. So, this is Kuya Ben Crypto. So, peace out.